The Holy Bible. Reading Plan, 54th Day, Tagalog Version, Deuteronomy chapters 1 to 3, Psalm chapter 36, and Luke chapter 5. The Book of Deuteronomy chapter 1. Iniutos ng Panginoon sa mga Israelita na umalis sa bundok ng Sinai. Unang kabanata. Ang aklat na ito ay tungkol sa mga mensahe na sinabi ni Moises sa lahat ng Israelita noong naroon pa sila sa ilang, sa silangan ng ilog ng Jordan. Nagkakampo sila sa kapatagan ng Jordan, malapit sa Suf, sa gitna ng Paran, Tofel, Laban, Azeroth, at Dizahab. Mga 11 araw na paglalakbay mula sa bundok ng Sinai, papunta sa Kadesh Barnea, kung dadaan sa bundok ng Seir. Nang unang araw ng 11 buwan, sa 40 taon, mula nang umalis ang mga Israelita sa Ehipto, sinabi sa kanila ni Moises ang lahat ng iniutos ng Panginoon na sabihin sa kanila. Nangyari ito matapos matalo ni Moises si Sihon na hari ng mga Amoreyo, na nakatira sa Heshbon, at si Haring Og ng Bashan, na nakatira sa Ashtaroth at Edrei. Kaya sinabi nga sa kanila ni Moises ang mga kautusan ng Panginoon doon sa silangan ng Jordan sa teritoryo ng Moab. Sinabi niya, noong naroon tayo sa Horeb, sinabi sa atin ng Panginoon na ating Diyos, matagal na kayong naninirahan sa bundok na ito, kaya umalis na kayo. Pumunta kayo sa kaburulan ng mga Amoreyo at sa mga lugar sa palibot nito, sa kapatagan ng Jordan, sa kabundukan, sa kaburulan sa kanluran, sa Negev, at sa mga lugar sa tabing dagat. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan at sa Lebanon, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates. Ibinibigay ko ang mga lupain ito sa inyo. Lumakad na kayo at angkinin ang mga lugar na ito na ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac, at Jacob, at sa kanilang salinlahi. Humirang si Moises ng mga pinuno sa bawat lahi. Nang panahong iyon, sinabi ko sa inyo, hindi ko kayo kayang pamunuan ng mag-isa. Pinarami kayo ng Panginoon na inyong Diyos. At ngayon kasindami na kayo ng mga bituin sa langit. Naway ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang lalo pang magparami sa inyo ng ilang libong beses, at pagpalain niya kayo, ayon sa kanyang ipinangako. Pero paano ko aayusing mag-isa ang inyong mga away at problema? Kaya pumili kayo sa bawat lahi ninyo ng mga taong marunong, maunawain, at iginagalang, at pamamahalain ko sila sa inyo. Sumang-ayon kayo na mabuti ang aking plano, kaya pinamahala ko sa inyo, bilang mga hukom at mga opisyal, ang mga taong marunong at iginagalang na mula sa inyong lahi. Ang iba'y responsable sa 1,000 tao, ang iba'y sa 100, ang iba'y sa 50, at ang iba'y sa 10. Nang panahong iyon, iniutos ko sa inyong mga hukom, ayusin ninyo ang kaso ng mga tao, at humatol ng makatarungan, hindi lang sa mga Israelita, kundi pati na rin sa mga dayuhang naninirahang kasama ninyo. Wala dapat kayong papanigan sa inyong paghatol. Parehas ninyong pakinggan ang mga mahihirap at mayayaman. Huwag kayong matatakot kahit kanino, dahil galing sa Diyos ang mga desisyong ginagawa ninyo. Kung mahirap para sa inyo ang kaso, dalhin ninyo ito sa akin, at ako na ang bahala sa paghatol nito. At sinabi ko rin sa inyo noon, ang lahat ng dapat ninyong gawin. Nagpadala sila ng mga espiya. Ayon sa iniutos ng Panginoon na ating Diyos, umalis tayo sa bundok ng Sinai, at naglakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na nakita mismo ninyo. At pumunta tayo sa kaburulan ng mga Amoreyo. Pagdating natin sa Kadesh Barnea, sinabi ko sa inyo, nakarating na tayo sa kaburulan ng mga Amoreyo, na ibinibigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos. Tingnan ninyo ang lupaing ibinigay niya sa inyo. Angkinin ninyo ito ayon sa sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Huwag kayong matakot o manghina. Lumapit kayong lahat sa akin at sinabi,
Magpadala muna tayo ng mga tao para mag-espiya sa lupain upang masabihan nila tayo kung saan tayo dadaan at kung saan ang mga bayan na pupuntahan natin. Napag-isip-isip ko na mabuti ang planong iyon. Kaya pumili ako ng 12 tao, isa sa bawat lahi. Lumakad sila at dumaan sa kaburulan at nakarating sa lambak ng Eshcol at nagmanman sila roon. Sa kanilang pagbalik may dala sila sa ating mga prutas galing doon at ibinalita nila na masagana ang lupaing ibinibigay ng Panginoon na ating Diyos. Pero ayaw ninyong pumunta roon. Sinuway ninyo ang utos ng Panginoon na inyong Diyos. Nagreklamo kayo sa inyong mga tolda at sinabi, kinasusuklaman tayo ng Panginoon, kaya pinaalis niya tayo sa Ehipto para ibigay sa kamay ng mga Amoreyo at kanilang patayin. Paano tayo makakapunta roon? Tinakot tayo ng mga nagmanman sa lupain. Sinasabi nilang mas malalakas at mas matataas pa sa atin ang mga tao roon, at ang mga lungsod nila ay malalaki at napapalibutan ng mga pader na parang umabot na sa langit ang taas. At nakita pa nila roon ang mga angkan ni Anak. Pagkatapos sinabi ko sa inyo, huwag kayong masindak o matakot sa kanila. Ang Panginoon na inyong Diyos ang mangunguna at makikipaglaban para sa inyo, kagaya ng nakita ninyong ginawa niya sa Ehipto at sa ilang. Nakita ninyo kung paano kayo inalagaan ng Panginoon na inyong Diyos, katulad ng ama na nag-aalaga sa kanyang anak, hanggang sa makarating kayo sa lugar na ito. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin kayo nagtiwala sa Panginoon na inyong Diyos, na nangunguna sa inyong paglalakbay, sa pamamagitan ng apoy sa gabi at ulap kung araw. Inihanap niya kayo ng mga lugar na mapagkakampuhan ninyo, at itinuro sa inyo kung saan kayo dadaan. Nang marinig ng Panginoon ang pagrereklamo ninyo, nagalit siya, at sumumpang, wala kahit isa sa masamang henerasyong ito ang makakakita ng magandang lupaing ipinangako ko sa kanilang mga ninuno, maliban lang kay Caleb na anak ni Jephunneh. Makikita niya ito, at ibibigay ko sa kanya at sa angkan niya ang lupaing ito na kanyang minanmanan, dahil buong puso niya akong sinunod. Dahil sa inyo nagalit din ang Panginoon sa akin. Sinabi niya sa akin, kahit na ikaw ay hindi rin makakapasok sa lupaing iyon. Pero ang iyong lingkod na si Josue na anak ni Nun ay makakapasok doon. Palakasin mo siya, dahil siya ang mamumuno sa mga Israelita sa pag-angkin sa lupain. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa ating lahat, makakapasok sa lupaing iyon ang inyong mga anak na wala pang muwang. Natatakot kayo na baka bihagin sila. Pero sa kanila ko ibibigay ang lupaing iyon at magiging pag-aari nila. Pero kayo, babalik kayo sa ilang, papunta sa dagat na pula. At sinabi ninyo, nagkasala kami sa Panginoon. Lalakad kami at makikipaglaban ayon sa iniutos sa amin ng Panginoon naming Diyos. Kaya inihanda ng bawat isa sa inyo ang kanyang mga armas. At inisip ninyo na madali lang ang pag-agaw sa mga kaburulan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sabihin mo sa kanila na huwag munang lumakad at makipaglaban, dahil hindi ko sila sasamahan. Matatalo sila ng kanilang mga kaaway. Kaya sinabihan ko kayo, pero hindi kayo nakinig sa akin. Sinuway ninyo ang utos ng Panginoon, at dahil sa inyong kayabangan, sumalakay kayo sa kaburulan. At nakipaglaban sa inyo ang mga Amoreyo na naninirahan doon, at para silang mga pukyutang humabol at tumalo sa inyo, mula sa Seir hanggang sa Horma. Nagbalik kayo at nag-iyakan sa Panginoon, pero hindi siya nakinig o sumagot sa inyo. Iyan ang dahilan, kaya nanirahan kayo ng matagal sa Kadesh. Deuteronomy chapter 2. Ang paglalakbay sa ilang. 2 kabanata. At nagsibalik tayo at pumunta sa ilang papunta sa dagat na pula, ayon sa iniutos ng Panginoon sa akin. At sa matagal na panahon, nagpaikot-ikot tayo sa kaburulan ng Seir. Pagkatapos sinabi sa akin ng Panginoon, matagal na kayong nagpapaikot-ikot sa kaburulang ito.
Ngayon dumiretso kayo sa hilaga. Sabihin mo sa mga tao, dadaan kayo sa teritoryo ng inyong kamag-anak na mga lahi ni Esau, na naninirahan sa Seir. Matatakot sila sa inyo, pero mag-ingat kayo sa kanila. Huwag niyo silang pakikialaman, dahil ibinigay ko na sa kanila ang mga kaburulan ng Seir bilang kanilang lupain, at ni kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Babayaran ninyo ng pilak ang pagkain at inuming manggagaling sa kanila. Alalahanin ninyo kung paano ko kayo pinagpala sa lahat ng ginawa ninyo. Ako ang Panginoon na inyong Diyos ay nagbabantay sa inyo sa paglalakbay sa malawak na ilang na ito. Sa loob ng 40 taon, sinamahan ko kayo at hindi kayo kinulang ng mga bagay na kailangan ninyo. Kaya dumaan tayo sa mga kadugo na lahi ni Esau na naninirahan sa Seir. Hindi tayo dumaan sa daan ng Araba na nanggagaling sa mga bayan ng Elat at Ezion-Geber. Nang naglalakbay na tayo sa daan sa ilang ng Moab, sinabi sa akin ng Panginoon, huwag ninyong guguluhin o lulusubin ang mga Moabita na lahi ni Lot, dahil ibinigay ko sa kanila ang Ar bilang lupain nila, at ni kapiraso man ng lupain nila ay hindi ko ibibigay sa inyo. Noong una naninirahan sa Ar ang marami at malalakas na tao na tinatawag na Emita. Sila'y matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak. Tinatawag din silang Refaimeo, katulad ng mga angkan ni Anak, pero tinatawag silang Emita ng mga Moabita. Sa Seir dati nakatira ang mga Horeo, pero pinalaya sila ng mga lahi ni Esau, at sila na ang nanirahan doon, katulad ng ginawa ng mga Israelita sa mga Kananeo, sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Sinabi pa ni Moises, pagkatapos iniutos ng Panginoon na tumawid tayo sa lambak ng Zered, kaya tumawid tayo. Ito'y pagkalipas ng 38 taon, mula noong umalis tayo sa Kadesh Barnea. Nang mga panahong iyon nangamatay ang mga sundalong Israelita sa henerasyong iyon, ayon sa isinumpa ng Panginoon sa kanila. Pinarusahan sila ng Panginoon hanggang sa mamatay silang lahat sa kampo. Nang patay na ang lahat ng sundalo, sinabi sa akin ng Panginoon, sa araw na ito tumawid kayo sa hangganan ng Moab sa Ar. Kapag nakarating na kayo sa mga Amonita na mga lahi ni Lot, huwag ninyo silang guguluhin o lulusubin, dahil ibinigay ko sa kanila ang lupain iyon. At hindi ko kayo bibigyan, kahit na maliit na bahagi nito. Ang lupaing iyon ay kilala rin noong una na lupain ng mga Refaimeo, pero tinawag silang Zamzumeo ng mga Amonita. Napakarami nila at napakalalakas, at matatangkad katulad ng mga angkan ni Anak. Ito rin ang ginawa ng Panginoon sa mga lahi ni Esau na nakatira sa Seir. Pinagpapatay niya ang mga Horeo, para makapanirahan ang mga lahi ni Esau sa kanilang lupain. Hanggang ngayon naninirahan pa rin sila sa lupaing iyon. Ito rin ang nangyari nang sinalakay ng taga-Kaftor ang mga taga-Avim na naninirahan sa mga baryo ng Gaza. Nilipol nila ang mga taga-Avim at tinirhan ng lupain ng mga ito. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, ngayon tumawid na kayo sa lambak ng Arnon. Ibinibigay ko sa inyo ang Amoreyong si Haring Sihon ng Heshbon at ang kanyang lupain. Salakayin ninyo siya at angkinin ang kanyang lupain. Mula ngayon, loloobin kong matakot sa inyo ang lahat ng bansa sa buong mundo. Manginginig sa takot ang makakarinig ng tungkol sa inyo. Natalo ang hari ng Heshbon na si Sihon. Kaya noong naroon tayo sa ilang ng Kedemot, nagsugo ako ng mga mensahero kay Haring Sihon ng Heshbon upang sabihin sa kanya ang mensahe para sa ikabubuti ng aming relasyon. Sinabi ko, kung maaari, payagan nyo kaming dumaan sa inyong lupain. Sa pangunahing daan lang kami dadaan. Hindi kami lilihis ng daan. Babayaran namin ang aming makakain at maiinom. Ang pakiusap lang namin sa inyo, payagan nyo kaming dumaan sa inyong lupain, katulad ng ginawa ng mga lahi ni Esau na naninirahan sa Seir at ng mga Moabita na naninirahan sa Ar.
Payagan niyo kaming dumaan hanggang sa makatawid kami sa ilog ng Hordan, papunta sa lupaing ibinigay sa amin ng Panginoon naming Diyos. Pero hindi pumayag si Haring Sihon ng Heshbon na padaanin tayo, dahil pinatigas ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang puso para ibigay niya siya sa ating mga kamay, kagaya ng ginawa niya ngayon. Pagkatapos sinabi ng Panginoon sa akin, sinimulan ko nang ibigay sa inyo si Sihon at ang kanyang lupain, kaya simulan na ninyo ang pagsalakay at pagsakop sa kanyang lupain. Nang nakikipaglaban si Sihon at ang kanyang mga sundalo sa atin doon sa Jahaz, ibinigay siya ng Panginoon na ating Diyos sa atin, at pinatay natin siya, pati ang mga anak niya, at ang lahat ng sundalo niya. Nang panahong iyon, sinakop natin ang lahat ng kanyang bayan, at nilipol sila ng lubusan, mga lalaki, babae, at mga bata. Wala tayong itinirang buhay. Dinala natin ang kanilang mga hayop, at mga ari-arian na ating nasamsam, mula sa kanilang mga bayan. Tinulungan tayo ng Panginoon na ating Diyos sa pag-agaw ng Aroer, ang lugar sa tabi ng lambak ng Arnon, at sa mga bayan sa paligid ng lambak na ito, at ng mga lugar hanggang sa Gilead. Walang bayan na matibay ang mga pader na hindi natin kayang pasukin. Pero ayon sa iniutos sa atin ng Panginoon na ating Diyos, hindi tayo lumapit sa kahit aling lupain ng mga Amonita, kahit sa lambak ng Jabok, o sa mga bayan sa palibot ng mga kaburulan. Deuteronomy chapter 3. Natalo si Haring Og ng Bashan. Ikatlong kabanata. Pagkatapos dumiretso tayo sa Bashan, pero pagdating natin sa Edrei, sinalakay tayo ni Haring Og ng Bashan at ng mga sundalo nito. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag kang matakot sa kanya, dahil siguradong ibibigay ko siya sa iyo, pati ang kanyang mga sundalo at ang kanyang lupain. Gagawin mo sa kanya ang ginawa mo kay Sihon, na hari ng mga Amoreyo, na naghari sa Heshbon. Kaya ibinigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos si Haring Og ng Bashan at ang lahat ng kanyang sundalo. Pinatay natin sila at wala tayong itinirang buhay. Inagaw natin ang lahat ng 60 lungsod niya, ang buong teritoryo ng Argob, kung saan naghahari si Haring Og ng Bashan. Ang lahat ng lungsod na ito ay napapalibutan ng matataas na pader na may pintuan at kandado. Inagaw din natin ang napakaraming mga baryo na walang pader. Nilipol natin sila ng lubusan, katulad ng ginawa natin kay Haring Sihon ng Heshbon. Pinatay natin ang lahat ng tao sa bawat lungsod na ating naagaw, mga lalaki, babae at bata. Ngunit dinala natin ang lahat ng hayop at mga ari-arian na nasamsam natin sa kanilang mga lungsod. Kaya naagaw natin mula sa 2 hari ng mga Amoreyo ang lupain sa silangan ng ilog ng Hordan, mula sa lambak ng Arnon hanggang sa bundok ng Hermon. Ang bundok ng Hermon ay tinatawag ng mga Sidoneo na Sirion at ng mga Amoreyo na Senir. Inagaw natin ang lahat ng bayan na nasa talampas, ang buong Gilead at ang buong Bashan, hanggang sa Saleka at Edrei, na mga bayan na sakop ng kaharian ni Og ng Bashan. Si Haring Og lang ang nag-iisang natira sa mga lahi ng Rephaimeo. Ang higaan niyang bakal ay may habang 13 talampakan, at 6 na talampakan ang lapad. Makikita pa ito ngayon sa Raba, na lungsod ng mga Amonita. Ang paghahati-hati ng lupa. Nang maagaw natin ang lupaing ito, ibinigay ko sa mga lahi ni Reuben at Gad ang lupain sa hilaga ng Aroer malapit sa lambak ng Arnon, pati na ang kalahati ng kaburulan ng Gilead at ang mga bayan nito. Ibinigay ko ang natirang bahagi ng Gilead at ng buong Bashan, na kaharian ni Og, sa kalahating lahi ni Manase. Ang buong Argob sa Bashan ay tinatawag noon na lupa ng mga Rephaimeo. Si Jair na mula sa lahi ni Manase ang nagmamay-ari ng buong Argob na sakop ng Bashan, hanggang sa hanggana ng lupain ng mga Geshureo at ng mga Maakateo. Pinangalanan ni Jair ng mismong pangalan niya ang teritoryong ito.
Kaya hanggang sa ngayon, ang Bashan ay tinatawag na mga bayan ni Jair. Ibinigay ko ang Gilead sa pamilya ni Makir. Ibinigay ko sa mga lahi ni Reuben at Gad ang mga lupain mula sa Gilead hanggang sa lambak ng Arnon. Ang gitna ng Arnon ang kanilang hangganan sa timog, at ang kanilang hangganan sa hilaga ay ang lambak ng Jabok, na hangganan din ng lupain ng mga Amonita. Ang hangganan sa kanluran ay ang kapatagan ng Hordan, pati na ang ilog ng Hordan, mula sa lawa ng Galilea hanggang sa dagat na Patay, sa ibabang bahagi ng libis ng Pisga sa silangan. Nang panahong iyon, inutusan ko ang mga angkan ninyo na naninirahan sa silangan ng Hordan. Kahit na ibinigay ng Panginoon na inyong Diyos ang lupaing ito para angkinin ninyo, kailangang tumawid ang lahat ng sundalo ninyo sa ilog ng Hordan, na armado at handang manguna sa inyong mga kapatid na Israelita sa pakikipaglaban. Ngunit iiwan ninyo ang inyong mga asawa at anak, at ang napakarami ninyong hayop sa mga bayan na ibinigay ko sa inyo. Kapag naangkin na ng mga kapwa ninyo Israelita ang lupain sa kabila ng Hordan, na ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos, at kapag nabigyan na sila ng kasiguraduhan katulad ng kanyang ginawa sa inyo, makakabalik na kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Hindi pinayagan si Moises na makapasok sa Kanaan. At nang panahong iyon, sinabi ko rin kay Josue, nakita mo ang lahat ng ginawa ng Panginoon na inyong Diyos sa 2 haring iyon. Ganoon din ang gagawin ng Panginoon sa lahat ng kaharian na inyong pupuntahan. Huwag kayong matakot sa kanila. Ang Panginoon na inyong Diyos mismo ang makikipaglaban para sa inyo. Nang panahong iyon, nagmakaawa ako sa Panginoon. Sinabi ko, O Panginoong Diyos, sinimulan na ninyong ipakita sa inyong lingkod ang inyong kadakilaan, dahil walang Diyos sa langit o sa lupa na makakagawa ng mga himala na inyong ginawa. Kaya payagan po ninyo ako makatawid para makita ko ang magandang lupain sa kabila ng Hordan, ang magagandang kaburulan, at ang mga kabundukan ng Lebanon. Ngunit nagalit ang Panginoon sa akin dahil sa inyo, at hindi niya ako pinakinggan. Sinabi niya, tama na iyan. Huwag mo na akong kausapin tungkol sa mga bagay na iyan. Umakyat ka sa tuktok ng bundok ng Pisga at tumanaw sa lupain sa kahit saang direksyon, dahil hindi ka makakatawid sa Hordan. Ngunit turuan mo si Josue sa kanyang gagawin. Palakasin mo ang loob niya dahil siya ang mamumuno sa mga taong ito sa pagtawid sa Hordan. Ibibigay niya sa kanila ang lupaing nakikita mo ngayon. Kaya nanatili tayo sa lambak, malapit sa Bet-peor. The Book of Psalm chapter 36. 36 na kabanata. Ang kasamaan ng tao at ang kabutihan ng Diyos. Pumapasok sa puso ng masamang tao ang tukso ng pagsuway, kaya wala man lang siyang takot sa Diyos. Dahil mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan para kamuhian ito. Ang kanyang mga sinasabi ay puro kasamaan at kasinungalingan. Hindi na niya iniisip ang paggawa ng ayon sa karunungan at kabutihan. Kahit siya'y nakahiga, nagpaplano siya ng masama. Napagpasyahan niyang gumawa ng hindi mabuti, at hindi niya tinatanggihan ang kasamaan. Panginoon, ang inyong pag-ibig at katapatan ay umaabot hanggang sa kalangitan. Ang inyong katuwiran ay kasintatag ng kabundukan. Ang inyong paraan ng paghatol ay sinlalim ng karagatan. Ang mga tao o hayop man ay inyong iniingatan o Panginoon. Napakahalaga ng pag-ibig niyong walang hanggan o Diyos. Nakakahanap ang tao ng pagkalinga sa inyo, tulad ng pagkalinga ng inahing manok sa kanyang mga inakay sa ilalim ng kanyang pakpak. Sa inyong tahanan ay pinakakain niyo sila ng masaganang handa, at pinaiinom niyo sila sa inyong ilog ng kaligayahan. Dahil kayo ang nagbibigay ng buhay, pinapaliwanagan niyo kami, at naliliwanagan ang aming isipan.
Patuloy niyong ibigin ang mga kumikilala sa inyo at bigyan niyo ng katarungan ang mga namumuhay ng matuwid. Huwag niyong payagang ako'y tapakan ng mga mapagmataas o itaboy ng mga masasama. Ang masasamang tao ay mapapahamak nga. Sila'y babagsak at hindi na muling makakabangon. The Book of Luke chapter 5. Ikalimang kabanata. Ang pagtawag ni Jesus sa kaniyang mga unang tagasunod. Isang araw nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret at nagsisiksikan sa kanya ang napakaraming tao upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita si Jesus na 2 bangka sa baybayin. Nagbabaan na sa bangka ang mga mangingisda at naghuhugas na ng mga lambat nila. Sumakay siya sa isang bangka at nakiusap kay Simon na may-ari ng bangka na itulak iyon ng kaunti sa tubig. Naupo si Jesus sa bangka at nagturo sa mga tao. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat ninyo at makakahuli kayo ng isda." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming ng isda, pero wala kaming nahuli. Pero dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ulit ang lambat." Kaya pumalaot sila at inihulog ang lambat. At napakaraming isda ang nahuli nila hanggang sa halos masira na ang kanilang lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasama na nasa isa pang bangka para magpatulong. Tinulungan sila ng mga ito at napuno nila ng isda ang 2 bangka hanggang sa halos lumubog na sila. Nang makita iyon ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, dahil makasalanan ako." Ganito ang naging reaksyon niya, dahil labis siyang namangha, pati na ang mga kasamahan niya sa dami ng nahuli nila. Namangha rin sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedee, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, hindi na isda ang huhulihin mo, kundi mga tao na, upang madala sila sa Diyos." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pinagaling ni Jesus ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Isang araw, nang nasa isang bayan si Jesus, lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat. Lumuhod ito sa harap niya at nagmakaawa na pagalingin siya. "Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." At gumaling agad ang kanyang sakit. Sinabihan siya ni Jesus, "Huwag mo itong sasabihin kahit kanino. Sa halip pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na." Pero lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya dumating ang napakarami pang mga tao upang makinig sa mga aral niya at upang mapagaling sa kanilang mga sakit. Pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Isang araw, habang nangangaral si Jesus, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo malapit sa kanya. Nanggaling ang mga ito sa iba't ibang bayan ng Galilea at Judea at maging sa Jerusalem. Taglay ni Jesus ang kapangyarihan ng Panginoon para magpagaling ng mga may sakit. May mga taong dumating na buhat-buhat ang isang lalaking paralitiko na nasa higaan. Sinikap nilang ipasok ito sa bahay upang ilapit kay Jesus, pero hindi sila makapasok dahil sa dami ng tao. Kaya umakyat sila sa bubong at binutasan ito. Pagkatapos, ibinaba nila sa harap ni Jesus ang paralitikong nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatawad na ang mga kasalanan mo." Sinabi ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan sa kanilang sarili, "Sino kaya ang taong ito na lumalapastangan sa Diyos? Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang." Pero alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya tinanong niya ang mga ito, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan? O
Tumayo ka at lumakad. Ngayon papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na ako na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at umuwi. Tumayo agad ang paralitiko sa harap ng lahat. Binuhat nga niya ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Namangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, kahanga-hanga ang mga bagay na nakita natin ngayon. Tinawag ni Jesus si Levi. Pagkatapos noon, umalis si Jesus at nakita niya ang maniningil ng buwis na ang pangalan ay Levi. Nakaupo siya sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Naghanda si Levi sa kanyang bahay ng malaking handaan bilang parangal kay Jesus. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga tao ang dumalo at nakisalo sa kanila. Nang makita ito ng mga Pariseo at ng mga kasama nilang mga tagapagturo ng kautusan, nagreklamo sila sa mga tagasunod ni Jesus. Sinabi nila, bakit kayo kumakain at umiinom na kasama ang mga maniningil ng buwis at iba pang mga makasalanan? Sinagot sila ni Jesus, ang mga taong walang sakit ay hindi nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga taong matuwid sa sarili nilang paningin, kundi ang mga makasalanan upang magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. May mga tao roon na nagtanong kay Jesus. Ang mga tagasunod ni Juan at ng mga Pariseo ay madalas mag-ayuno at manalangin. Bakit ang mga tagasunod mo ay panay lang ang kain at inom? Sumagot si Jesus, maaari bang hindi kumain ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno. Sinabi rin ni Jesus sa kanila ang mga talinghaga na ito, hindi ginugupit ang bagong damit para ipangtagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit, at ang tagping bago ay hindi babagay sa lumang damit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak. At ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. Wala ring taong nakainom na ng lumang alak ang maghahangad ng bagong alak, dahil para sa kanya, mas masarap ang luma. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video. Thank you.